meron kaming practice earlier. Ang practice namin, within sa lunchtime. Gusto mo yan? So, hindi pa bukas. Hindi pa bukas yung China Lanzhou beef noodle. Oh my gosh. Yung kakainin ko. Sandali. Alam niyo naman, pag wala kang kain, mainit ang ulo mo, diba? Ang cute. Teka lang, pakita ko. Close pa sila. What time? 5 o'clock. Naka. Sayang naman. Ang cute. Hello. Pinoy si ate. Ayun. Ito, mukhang masarap kasi paubos na. Ilang ulam nga? 3? Okay, good. Next. Teka lang. Is it this one and that one same? Okay. Same pala sila. Sorry na. That one please. The Thai chick curry. Is that curry? What is that? That one. Please. Thank you. Ayan. O, diba? At walang tao dyan. Kasi uwian na. How much siya? $12.95. Okay. So, ito na, no? Ang cute ng ano nila dito. Oh, diba? Ang nice. Oh, may mga fish. Kakain ako, dahil. Ayan. Teka lang. Ayusin ko kayo. Kiri. Okay. Test mic. 1, 2, 3. Charot. Kain na tayo. Hindi ko naka-lunch today, kasi nag-practice nga kami sa choir. Kasi every Tuesday ang practice namin. And during lunchtime. I tried kumain kanina. Sarap. Alam mo yung minamaximize mo yung rap time mo para hindi masyadong maapektuhan yung AHT mo. By the way, kain tayo mga besya. Pero hindi ako makakain. Ang yuwing. So, Tom Goods, yung init ng ulo mo, pag medyo hindi na tama ang mga bagay-bagay, inihihinga mo na lang para hindi ka magalit. Kasi alam mo na, ang stress nakaka-affect ng health. So, huwag tayo doon. So, tinatawanan ko lang si customer. Tapos, iisip ko na lang after shift, kakain ako ng masarap. So, ayun. Ano pag-usapan natin ngayon mga besh? About regional area. Remember my latest vlog? Around dun sa mga malapit na matapos. Sinabi ko sa inyo na regional area works for those who are having, or having issues or nawawalan na ng pag-asa, ganyan. Harap. Dali lang. So, besh. Ako may pa-sample na may lalagyan ko ito ng background music. So, mga malapit na ang pa-expire ang age, malapit na sa quota, you have to consider lumipat ng regional area. Kasi kung 0 na kayo doon sa age, naalala nyo yung point system na calculator na nilagay ko sa link, no? Ay, nilagay ko ang link.
from the migration website. Give me migration. Teka lang. Nawawala ako sa aking thoughts. Chain of thoughts. Charot. So, if 0 na kayo dun sa age, katulad ko, kaya 70 lang yung points ko, it's because yung age ko, 0 na tayo. So, may mga categories doon na nag-add like 5 points at least para makompensate yung age na 0. Like, andito ako nakatira sa Tasi o sa regional area. And nakapag-aral ako, nakatapos ako ng pag-aaral dito sa regional area. Ang sarap ng curry. Nakakalimutan mo pangalan mo, charot. So, yun. Sa North Territory, NT, pataas to ng Aurora. Pataas to ng Australia. Madami doon maghahanap ng work. Marami doon nagsisponsor. Bakit? Kasi konti lang din yung mga tao. So they need manpower. So, ang sikat na area doon is Darwin. Yung weather doon, it's like Philippines. Kung mainit sa Pilipinas, mainit din doon. So, alam mo yun? Just think of your future. Be wise. Kung ano yung magpapadali sa process mo, makakatulong sa process mo in a legal way, in a right way, do it. Nasa Sydney ka nga. Yung points mo naman. Bakit ko nasabi na yung mga 95 points at 100 points pataas na nakakakuha ng nomination at bakit yung below hindi? Kaya mataas yung competition doon. It's because may quota kasi. May number of iga-grant lang sila. Let's say, for this financial year, 1,500 lang yung i-grant nila na students or anyone who is applying for 491 visa. So, 1,500 na yon. Napaka-competitive nila. Meron silang 95 points pataas. Eh kung ikaw 85 or 70, katulad sa akin, 70, you will not get the nomination because ubos na para sa'yo. Kasi nakuha na nung 1,500 na merong matataas ang points yung nomination. So, ano pa matitira sa'yo? Yun yung ibig ko sabihin. Yeah, you have to consider moving to regional areas. And malay mo, mag-enjoy ka dun sa lugar na yun. Katulad ko dito. Awal ng Diyos, mabait ang mga tao sa akin. At happy ako. Nasaan ako ngayon. At nakakapagod yung trabaho. Trabaho lang yan. Alam mo yun? Walang trabaho hindi nakakapagod. And yan yung nagbibigay ng pambayad ko sa mga bayarin ko. Food sa akin table. Mga pambili ng mga anik-anik. So, hindi ako nagsisisi bakit ako lumipat dito sa Tasi. Awa ng Diyos. Wala ako masyadong mga kaibigan dito. Pero that's fine.
Yung isa ko nga kasamaan, nagyayaya sa Sabado. Ano daw kami, bonding. So, sabi ko, sige, go push. Punta lang daw kami sa cafe. You will find your niche. And ang success at happiness naman, kinikreate yan, besh. Pinagdidesisyonan niya. Lalo pa kung sa future mo at about sa visa mo. Nakaka-stress yung process ng visa. Lalo na kung dumadaan ka sa ganitong way. Nag-aaral ka, nakatapos ka ng pag-aaral mo dito, eligible ka sa 485 pero may mga prerequisites na hindi mo na-meet. May mga requirements hindi mo na-meet because of the new rules. Nakaka-stress siya, besh. So, humanap ka kaagad ng iba. Para sa akin, from the start, regional ka na kaagad. Yun kung alam mo sa sarili mo, yung profile mo, yung age mo, yung pinag-aralan mo, yung work experience mo, in and out of Australia, yung pinag-aralan mo in and out of Australia, are not enough to cover and to meet that requirement just to get the 491 nomination. Abay, gumawa ka ng paraan. Also, sabihin ko sa inyo yung sekreto ko. Charot. Yung mga pina-follow ko na mga migration agent na magagaling, yung Johnny migration sa TikTok, yung parang Asian. Hindi, Asian talaga siya. Not parang. Yung Asian. And then si Tracy. Mahal si Tracy. Pero I still tried. Just to get her views. Point of view, I mean. About sa situation ko. Because I'm running out of time. Wala akong pake kahit magkano pa siya. Basta malaman ko yung tamang process. Kasi besh, kung naalala nyo yung previous kong job, I had to contact like 3 migration agents. Not all, binigyan ako ng magandang options. Kasi yeah. So, sayang ka ng pera, okay. Pero lesson learned. Pero ang importante, sayang ka ng pera dun sa isang agent, nakahanap ka ng magandang agent, na matalinong agent, nakuha mo yung 491 mo. Boom. Yun ang importante. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung mga mali ko, huwag niyong gayahin. Matuto kayo ah. Kaya sinasabi ko tong process na to. Aanhin mo yung mura. Mapapamura ka naman talaga sa galit. Gusto mo yan. Yung iba, real talk tayo. Pag nakuha na nila yung visa nila dito sa TASI, umaalis sila, pumupunta sila sa mainland, bumabalik sila doon, either sa Melbourne or sa Sydney. Nakuha na nila yung gusto nila, nakuha na nila yung visa na gusto nila, which is, it may cause future, future rules dito sa TASI. Like what happened? Tingnan nyo yung nangyari. Yung nag-hop from one course to another yung students. They will apply for one visa, student visa,
And then, pag natapos na yung course, mag-apply ulit ng another student visa just to extend their stay. What happened to the rule? It got changed. Wala nang pwedeng magganon. Naging mahigpit sila tuloy. So, naapektuhan yung mga current student visa holder. So, yun ang sinasabi ko. Kung gagawa ka ng kalokohan, siguraduhin mo ikaw lang ang maapektuhan, not other people. Kung masaya ka sa ginawa mo, whereas hindi ako masaya, charot. Lang. Ganyan siya, best. So, isip-isip. For your future. And by the way, just to let you know, kung ano yung visa mo, student visa, let's say, you want to add your family members, immediate family to ha, as dependent, you can do so. Pero syempre, let's say lang ha, nung panahon ko, nakalimutan ko na kung magkano yung student visa ko. Let's say, kunyari lang ha, kung tama ako, kung mali, sorry, kunyari lang, hypothetical, $500. So, kunyari, i-dependent mo yung mama mo, papa mo. So, take 500 sila. Student sila, dependent visa holder. They will not, of course, they will not study. Pero just for you to, you know, to let them join you here, you can do that. As well as your brothers and sisters. Now, pag natapos mo na yon, tapos na rin yung visa nila. Nag-apply na naman kayo ng 485 visa. Same thing. Magkakaroon ka ng 485 visa. And then your dependent will have another visa, which is the 485 visa again. Next thing, tapos na yung 485 mo, you will apply for another one, which is the 491. Same thing. Dependent mo pa rin sila having the same student, having the same 491 visa as yours. So, kung yung 491 visa, binayaran ko, how much nga yun? Sa laki, hindi ko na matandaan. Yung 39 na sinasabi ko, na binabayaran ko pa hanggang ngayon, that's the migration agent visa. Sorry. Na-interrupt ako. Kasi may mga tumitingin na. That's the migration fee. I'm done paying the visa, 491 visa. Wala akong utang doon. Kawalan doon. Ang may utang ako is yung migration agent ko. And yung tuition fee ko. Yun. So, isip-isip, ha? Yun lang. Kain muna ako ng maayos. Pinagpilihan ako dito. Gusto yata sila sumali sa akin vlog. Maraming salamat, besh. Mag-isip ka, okay? God bless sa yung decision. And see you dito sa Australia. And good luck sa iyong adventure, sa iyong process. Makukuha mo yan. Basta gusto mo. It's your decision. Okay? See ya. Have a good day. And always be good. Bye!